6 na bagay na hindi nagagawa ni Satanas. Ipinahayag ng Biblia kung sino ang ating espiritual na kalaban, si Satanas. Kadalasang nababalot ng misteryo at takot, siya ay inilalarawan bilang ama ng kasinungaling. Sa Juan, 8 kabanata, 44 at Apokalipsis, kabanata 12, 10, na ang pangunahing misyon ay ang linlangin, akusahan, at tangkaing ilayo tayo sa layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Maraming beses, ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa Kanya sa mga paraan na nagpapakilala ng isang lakas at kapangyarihan sa Kanya na hindi niya talaga taglay. Mahalagang tandaan na, habang si Satanas ay isang makapangyarihang nilalang sa atin, siya ay isang limitadong nilalang na nasasakop ng Diyos na may malinaw na mga hangganan para sa mga aksyon ni Satanas, at ang mga hangganang ito ay hindi maaaring lampasan. Sa pag-aaral na ito, tutuklasin natin ang bagay na hindi kailanman magagawa ni Satanas, na ang mga katotohanang ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagpapaalala nito sa atin gaano man katindi ang espiritual na labanan, ay maaaring ang tagumpay ay naipanalo na ni Kristo sa krus. Ang bawat isa sa mga limitasyong ito ay nagsisilbing paalala para sa atin na tumayong matatag, tiwala at puno ng pag-asa. Una, hindi mababasa ni Satanas ang ating mga inisip o puso. Ang isa sa mga unang limitasyon ni Satanas ay hindi niya mabasa ang ating mga iniisip o malaman ang mga intensyon ng ating mga puso. Bagamat napagmamasdan niya ang ating mga kilos, naririnig ang ating mga salita, at may matalas na pag-unawa sa pag-uugali ng tao. Wala siyang kakayahang makita ng direkta kung ano ang iniisip o nadarama natin sa kaloob-looban. Ang kakayahang ito ay pag-aari lamang ng Diyos. Sa Jeremias, kabanata 17, 10 talata, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon ay sumisiyasat sa puso at sumusuri sa isip upang gantimpalaan ang bawat tao ayon sa kanilang pag-uugali, ayon sa nararapat sa kanilang mga gawa." Kaya, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng kaibuturan ng ating isipan at puso. Sa katunayan, si Satanas ay maaaring subukang linlangin tayo at magtanim ng mga pag-aalinlangan, takot o pagkakasala. Ngunit hindi niya direktang ma-access ang ating mga damdamin at intensyon. Ang limitasyong ito ay isang malaking pagpapala. Dahil ito ay nagpapaalala sa atin na sa ating relasyon sa Diyos, maaari tayong maging ganap na malinaw, alam na nauunawaan niya tayo sa antas na hindi maaabot ni Satanas. Ang taimtim na pakikipag-usap sa Diyos sa panalangin ay nagpapalakas at nagpoprotekta sa atin, dahil ang panalangin ay ang daluyan kung saan ibinubuhos natin ang ating mga iniisip at pagkabalisa sa Kanyang harapan. Gaya ng nasusulat sa Filipos, kabanata 4, 6 at 7, "Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat, ay iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat-lahat ng pangunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Ang limitasyong ito ni Satanas ay isang paalaala na, habang maaari niyang salakayin tayo, wala siyang direktang pag-access sa ating mga isip at puso. Sa makatuwid, responsibilidad nating protektahan ang ating mga isipan sa pamamagitan ng pagpupuno sa kanila ng salita ng Diyos at patuloy na paghahanap sa Kanyang presensya. Ikalawa, hindi malalaman ni Satanas ang hinaharap. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa Isayas, kabanata 46, mga 9 at 10, mababasa natin, "Ako ay Diyos at walang iba. Ako ay Diyos at walang katulad ko. Aking ipinaalam ang wakas mula sa pasimula, mula sa sinaunang panahon, kung ano ang ay darating pa. Sinasabi ko,
Ang aking layunin ay mananatili at gagawin ko ang lahat ng aking naisin. Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos lamang ang lubos na makakaalam ng hinaharap at gumagabay sa kasaysayan upang matupad ang kanyang mga layunin. At bawat detalye ng ating buhay, si Satanas ay maaari lamang gumawa ng mga hula at gumamit ng naobserbahang impormasyon upang subukang hulaan ang ating mga susunod na galaw. Para sa kadahilanang ito, siya ay gumagamit ng mga taktika tulad ng tukso at panlilinlang, sinusubukang gawin tayong kumilos laban sa kalooban ng Diyos. Ang mga estratehiyang ito, palagi siyang tumutugon sa mga plano ng Diyos, hindi kailanman ganap na inaasahan ng mga ito. Kapag naramdaman ni Satanas na ang gawain ng Diyos ay isinasagawa sa buhay o sitwasyon ng isang tao, sinusubukan niyang makialam, ngunit ang kanyang kakulangan ng kaalaman tungkol sa hinaharap ay naglilimita sa kanya. Ito ay isang mahusay na pinagmumulan ng pagtitiwala para sa amin dahil nangangahulugan ito na kahit anong pagsisikap niya, hindi siya magtatagumpay sa pagkabigo sa mga plano ng Diyos. Ang Diyos ay may kapangyarihan at ang kanyang mga layunin ay mananaig. Sa Roma, Kabanata 8:28, mababasa natin. At alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya, anuman ang mga pangyayari, alam natin na ang Diyos ang may kontrol at hindi maaaring baguhin ni Satanas ang takbo ng kasaysayan ayon sa kanyang kalooban. Pangatlo, hinding-hindi tayo maihihiwalay ni Satanas sa pag-ibig ng Diyos. Ang pangatlong limitasyon ni Satanas ay hindi niya kailanman magagawa ihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pangako natin bilang mga mananampalataya. Sa Roma, Kabanata 8, mga talata 30-39, buong pagtitiwala na ipinahayag ni Apostol Pablo, sapagkat kumbinsido ako na hindi ang kamatayan o buhay, kahit ang mga anghel o mga demonyo, kahit ang kasalukuyan o ang hinaharap, kahit ang anumang kapangyarihan, kahit ang taas o lalim, kahit ang anumang bagay sa lahat ng nilalang, ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng kalawakan at lalim ng banal na pag-ibig, na hindi masira at hindi maabot ni Satanas. Maaaring subukan ni Satanas na pagdudahan tayo sa pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pag-aalinlangan, akusasyon at pagpapaalala sa atin ng ating mga kasalanan. Siya ang tagapag-akusa sa ating mga kapatid, Apokalipsis Kabanata 12, talata 10, na patuloy na nagsisikap na iparamdam sa atin na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, gaano man katindi ang kanyang mga pag-atake, hindi niya masisira ang bigkis ng pag-ibig na itinatag ng Diyos sa atin kay Kristo. Si Jesus, sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, ay tinatakan ang walang hanggang pag-ibig na ito magpakailanman, at walang ginagawa ni Satanas ang makakapagpawalang bisa sa katotohanan ito. Ang pag-ibig na ito ay isang paalala rin na kay Kristo tayo ay higit pa sa mga mananakop. Sa unang Juan, Kabanata 4, 18 talata, mababasa natin, walang takot sa pag-ibig, ngunit ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot sapagkat ang takot ay may kinalaman sa kaparusahan. Ang natatakot ay hindi nagiging sakdal sa pag-ibig. Tinitiyak iyan ng pag-ibig ng Diyos sa atin kahit sa gitna ng ating mga kabiguan at pakikibaka. Siya ay nananatiling tapat at hindi nagbabago. Sa makatuwid, mayroon tayong ligtas na pinagmumula ng kaligtasan at kapayapaan. Batid na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ika-4, si Satanas ay hindi kailanman makalikha o magbibigay ng buhay. Isa sa mga natatanging katangian ng Diyos ay ang kanyang kakayahang lumikha at magbigay ng buhay.
Mula sa simula, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang manlilikha. Ang isa na, sa pamamagitan ng kanyang salita, ay nagdulot ng lahat ng bagay sa pag-iral. Sa Genesis, unang kabanata, unang taludtod, mababasa natin, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang maglaon, sa Genesis, kabanata 2 at 7, makikita natin kung paano niya inanyuan ang tao mula sa alabok ng lupa at huminga. Sa kanyang mga butas ng ilong ang hininga ng buhay, na ginagawa siyang isang buhay na nilalang. Ang kakayahang lumikha at magbigay ng buhay ay isang banal na katangian na natatangi sa Diyos. Sa Juan Kabanata 10, 10 talata, direktang inilarawan ni Jesus ang misyon ng kaaway. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubusan. Sinisikap ni Satanas na baluktutin ang lahat ng mabuti na nagtataguyod ng pagkawasak kung saan nais ng Diyos ang buhay at kapuspusan. Gayunpaman, wala siyang kakayahang lumikha. Siya ay umaasa sa panlilinlang at mga ilusyon, paghahandog, mga huwad at walang laman na pangako na hindi kailanman matutumbasan ang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha. Kahit na si Satanas ay nag-aalok ng isang bagay na tila kanais-nais, ito ay palaging isang huwad na humahantong sa espiritual na kamatayan at kawalan ng pag-asa, hindi kailanman sa totoo. Si Hesukristo lamang ang may kapangyarihang mag-alay ng buo at walang hanggang buhay, gaya ng ipinahayag niya sa Juan, 14 na kabanata, 6 na talata. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ang buhay na iniaalok ni Jesus ay nasa kamay ng isang mapagmahal na Diyos na lumikha. 5, hindi ka kailanman mapipilit ni Satanas na magkasala. Habang si Satanas ay isang manunukso at ginagamit ang bawat taktika upang akitin tayo sa kasalanan, wala siyang kapangyarihan na pilitin tayong sumuway sa Diyos ng labag sa ating kalooban. Maaaring subukan niyang akitin, linlangin at manipulahin pa ang mga pangyayari para iligaw tayo, ngunit ang huling desisyon na magkasala o lumaban ay laging nasa atin. Sa Santiago, unang kabanata, mga 14 at 15, mababasa natin. Ngunit ang bawat tao ay tinutukso kapag siya ay hinihila ng kanyang sariling masamang pagnanasa at nahihikayat. Ito ay ganap na nagsilang ng kamatayan. Ang katotohanang ito ay kapwa babala at kaaliwan. Ang babala ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad na maging mapagbantay at bantayan ang ating puso at isipan laban sa mga tuksong nakapaligid sa atin. Alam ang ating mga kahinaan, ginagamit ni Satanas ang lahat ng posibleng panlilinlang upang pukawin ang mga pagnanasa at mga pagnanasa na maaaring umakay sa atin palayo sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ay umaaliw sa atin ng katiyakan na hindi tayo pababayaan na walang pagtatanggol. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang labanan ang tukso sa pamamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Walang tukso ang dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan at ang Diyos ay tapat. Hindi niya hahayaang tuksuhin kayo ng higit sa inyong makakaya, ngunit kapag kayo ay tinukso, bibigyan din niya ng paraan upang mabata ninyo ito. Nangangahulugan ito na kahit na malakas ang tukso, laging binibigyan tayo ng Diyos ng pagtakas at binibigyan tayo ng kapangyarihan na piliin ang landas ng katuwiran. Kay Kristo, mayroon tayong kalayaang magsabi ng hindi sa kasalanan at oo sa katuwiran. Maaaring subukan ni Satanas na impluwensyahan ang ating mga pagpili, ngunit wala siyang kapangyarihan na mangibabaw sa ating kalooban. Sa Galacia, 5 kabanata, talatang 16, pinayuhan tayo ni Pablo. Kaya't sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu,
at hindi ninyo pagbibigyan ang mga nasa ng laman. Ang malay na pagpili na ito na lumakad sa pamamagitan ng Espiritu ay tumutulong sa atin na labanan ang tukso at nagpapaalala sa atin na tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang mamuhay sa pagsunod. Ika-6. Hindi mababago ni Satanas ang pangwakas na kinalabasan sa wakas. Hindi mababago ni Satanas ang huling resulta ng espiritual na labanan. Malinaw ang Biblia tungkol sa pinakahuling kapalaran ni Satanas at sa kahihinatnan ng mga tumatanggi sa Diyos. Sa Apokalipsis, Kabanata 20, talatang 10, mayroon tayong pangitain sa kanyang hinaharap. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang nagniningas na asupre kung saan itinapon ang halimaw at ang bulaang propeta. Sila'y pahihirapan, araw at gabi, magpakailanman. Ito ang huling hantungan ni Satanas, walang hanggang pagdurusa na itinakda na ng katarungan ng Diyos. Ang pag-alam sa huling kapalaran ni Satanas ay isang mapagkukunan ng pampatibay loob para sa atin dahil ito nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ng kasamaan ay pansamantala at natalo na. Bagamat si Satanas ay patuloy na tinutukso, nanlilinlang at nag-aakusa habang siya ay pinahihintulutan ng panahon, siya ay kumikilos ng may kamalayan na ang wakas ay malapit na at ang kanyang pagkatalo ay hindi maiiwasan. Sa Apokalipsis, Kabanata 12, talata 12, mababasa natin, "Kaya't magalak kayo, kayong mga langit at kayong tumatahan doon, ngunit sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang dyablo ay bumaba sa inyo. Siya ay napuspos ng puot sapagkat alam niya na maikli lang ang oras niya." Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin na si Satanas, na batid ang kanyang limitadong panahon, ay determinado na magdulot ng mas maraming pagkawasak hanggat maaari na naghahangad na akayin ang mga tao palayo sa pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, ang katiyakan ng huling hantungan ni Satanas ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na labanan at magtiyaga. Alam natin na sa kabila ng mga paghihirap at espiritual na labanan na ating kinakaharap, tayo ay tumatayo sa panig ng tagumpay gaya ng napagtagumpayan na ni Kristo. Gaya ng nasusulat sa unang Juan, 4 na kabanata, "Kayo mga anak ay mula sa Diyos at dinaig ninyo sila, sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan." Ito ay isang makapangyarihang katotohanan na nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagbibigay daan sa atin na mamuhay ng may kumpiyansa. Alam na ang huling tagumpay ay kay Kristo at walang makakapagpabago sa kahihinatnan na ito. Ating pananampalataya ng walang takot. Sa mundo kung saan maraming bagay ang maaaring makaabala at makapagpahina sa ating kumpiyansa, mahalagang maunawaan ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng ating kaaway. Si Satanas ay hindi omnipotent, omniscient, o omnipresent. Siya ay limitado sa lahat ng mga lugar na ito at palaging mananatili sa ilalim ng soberanya ng Diyos. Gaano man niya tayo subukang linlangin at pagdudahan, pinoprotektahan tayo ng mga katotohanang ito at ipinapaalala sa atin ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Diyos. Sa buong pag-aaral na ito, nakita natin ang mga limitasyon ni Satanas at ang walang limitasyong kapangyarihan ng ating Diyos. Ang mga turong ito ay naghihikayat sa atin na manindigan sa ating pananampalataya at lumakad sa tagumpay na naipanalo na ni Kristo para sa atin. Sa unang Korinto, Kabanata 15, 57, ipinahayag ni Pablo, "Ngunit salamat sa Diyos, siya ay nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tagumpay na ito ay isang regalo mula sa Diyos at pagmamay-ari ng bawat isa sa atin na sumusunod kay Kristo. Kaya't mamuhay tayo na nasa isip natin ang katotohanan ito. At ang tagumpay na ito ay nagbibigay daan sa atin na harapin ang anumang hamon ng may kumpiyansa
at lakas ng loob. Kapag pinanahahawakan natin ang mga katotohanang ito, si Satanas ay walang kapangyarihan sa atin at tayo ay pinalalakas na mamuhay ayon sa layunin ng Diyos. Sa paksa ng video, sa mga komento, palaging isinaalang ang mga pananaw ng iba. Sana ay nasiyahan ka sa video at ang lahat ng impormasyon ay maingat na pinipili ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video. I-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mga susunod na video. Ibahagi ang video na ito sa ibang tao na nasa paglalakbay din sa pananampalatayang ito. Ngayon, huwag mag-atubiling mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa paghahanap ng kaliatasan. Salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalain ka ng Diyos.